Good morning, good morning, good morning Philippines! Welcome to my YouTube channel OFW News TV, Bento TV. Good news tayo ngayon. Makakalaya na si Tatay Diggs. Binawa ng Diyos na mangyari ang mga bagay na yan. Balitaan po tayo ni Mr. Ati Harry Roque sa The Hague. Let's go, let's check the... Uwi ako pag nakauwi na si Tatay Digong. No? Anyway, sinabi ko na mas malakas yung apila dahil nga yung issue ng jurisdiction minsan nagkaroon ng desisyon ng ICC, pareho yung pre-trial chamber at saka yung appeals chamber. Yung pre-trial chamber, unanimous sila na sinabi nila na na merong jurisdiction ng hukuman, pero kasi doon sa hinain ng Pilipinas, hindi nila sinabi kung ano yung epekto ng pagbibitiw ng Rome Statute, no? At syempre, dahil hindi nila sinabi yun, hindi yun binigyan ng kahit anong desisyon ng hukuman. Tapos, nung rinaise nila yung issue na yan sa appeals chamber, and sabi naman ng appeals chamber, hindi nyo sinabi yan sa pre-trial chamber, hindi nyo po pwedeng banggitin sa kauna-unang pagkakataon sa appellate chamber. Pero pagdating doon sa Hi, magandang araw po sa inyong lahat ha. Lunes na naman, balik na naman tayo sa ating mga trabaho. Ako po ngayon ay nasa tren. Papunta po ako ng Amsterdam para sa super late na akong appointment. Ang appointment ko ay originally 1:30, pero sira po ang mga tren, so tumawag ako na nagpa-postpone nagpa-delay yung aking appointment to 2:30. Hindi ko po alam kung talagang anong mangyayari, hindi pa sumasagot yung appointment ko. No? Pero anyway, habang nasa tren tayo, spokes hour muna tayo. Alam niyo po, kahapon sinabi ko na paggamat may apila pa si Tatay Digong dun sa interim release at saka sa issue ng jurisdiction, sinabi ko na talagang mas malakas at talagang dapat ipagdasal na natin na sana manalo siya dun sa apila niya dun sa issue ng jurisdiction. Bakit? Kasi interim release, mapapalaya siya pero hindi siya makakauwi ng Pilipinas. Pero pag siya na naig dun sa apila sa jurisdiction, wala nang karapatan ng hukuman na magpatuloy ng paglilitis. Ibig sabihin, uwi na siya sa Pilipinas at uwi na rin ako, no? Dahil yan naman ang aking pangako. Uwi ako pag nakauwi na si Tatay Digong. No? Anyway, sinabi ko na mas malakas yung apila dahil nga yung issue ng jurisdiction, minsan nagkaroon ng desisyon ng ICC, pareho yung pre-trial chamber at saka yung appeals chamber. Yung pre-trial chamber, unanimous sila na sinabi nila na na merong jurisdiction ng hukuman, pero kasi doon sa hinain ng Pilipinas, hindi nila sinabi kung ano yung epekto ng pagbibitiw ng Rome Statute, no? At syempre, dahil hindi nila sinabi yun, hindi yun binigyan ng kahit anong desisyon ng hukuman. Tapos, nung rinaise nila yung issue na yan sa appeals chamber, and sabi naman ng appeals chamber, hindi nyo sinabi yan sa pre-trial chamber, hindi nyo po pwedeng banggitin sa kauna-unang pagkakataon sa appellate chamber. Pero pagdating doon sa appeal chamber, 2 judges ang nag-dissent. At ang sabi talaga nila, wala ng jurisdiction ng Pilipinas kasi nga, yung pagbibitiw ng Pilipinas ay ayon sa karapatan ng bansa na bumitiw sa Rome Statute. No? At nakasaad doon na ang pagbabalanse niyan ay magkakaroon lang ng epekto ang pagbibitiw 1 taon matapos nga ma-deposito yung instrument of withdrawal. No? So ibig sabihin, para mapatuloy ang jurisdiction ng hukuman, lahat ng gagawin ng hukuman ay dapat magawa ng hukuman sa loob ng 1 taon matapos magbitiw ang isang bansa sa pagiging miyembro ng ICC. At pagdating sa Pilipinas, no, dahil tayo nagbitiw nga, kinakailangan yung preliminary investigation ay nasimulan nung sa loob ng 1 taon, pero ang ginawa ng dating prosecutor ay mga 2 taon na siya nagsimula ng investigation. May jurisdiction ng hukuman, pero ang sabi nila, hindi daw ito out of time na jurisdiction at pwede yung pagbabalanse ng mga ministro hindi naman po pwede ni Tatay Digong at ang kanyang mga abogado ay issue ng jurisdiction sa tamang panahon at hindi na siya miyembro. Paano nga magsisimula ang investigation? Challenge. Humingi ng ganyang permiso ang prosecution. Pero kaya naman po ako nabuhay kasi naalala niyo, yung sa issue rin ng jurisdiction,
pinapa-inhibit sana ni Kaufman yung dalawang judges na nauna nang nagsabi na mayroong jurisdiction ng hukuman. Ito yung si Sophie Alipin Gansu ng Benin, wait and si Maria del Socorro Flores Liera of Mexico. Pinapa-DQ na niya, pinapa-disqualify niya yung dalawang judges kasi sabi niya, meron na yung desisyon na nauna na nagsasabi na merong jurisdiction. Pero hindi siya sinang-ayunan ng hukuman kasi ang sabi ng hukuman, at ito po ay desisyon ng lahat ng mga judges kasi ganun pala yung proseso doon kapag nagpapa-DQ ng judge. Lahat ng judges ay boboto. Ang sabi nila, professional naman itong mga judges neto at hindi sila mapapa-apekto sa kanilang mga desisyon, lalong-lalo na kung ang issue ay issue ng jurisdiction. No? At yan ay sang-ayon sa batas. So, hindi na DQ yung dalawang judges sa pre-trial on the issue of jurisdiction, maski meron na silang naunang desisyon na nagsasabi na wala ng jurisdiction at na meron ng jurisdiction ng ICC. I'm sorry. So hindi sila napadisqualify, maski nauna na sila nagsabi na meron ng jurisdiction ang ICC no, during the preliminary investigation stage. So ngayon, ang mabuting balita, itong dalawang judges naman sa appellate chamber na nagdesisyon na wala ng jurisdiction, ibig sabihin, hindi rin sila po pwedeng mapadisqualify. Ito si Judges Perin de Brin Chabot and Lordi Kaplandinse. Okay? So, yung dalawang judges na dissenting na nagsabi na wala ng jurisdiction ng ICC ay mananatili pa rin na appellate judges kung sa kanila babagsak yung issue tungkol kay Tatay Digong. Now, sila nga ba ang magiging judges dito? Well, kung babatayan natin yung nangyari dito sa pre-trial chamber, yung pre-trial chamber na duminig ng issue ng preliminary investigation, doon din bumagsak yung kaso pagdating doon sa interim release at saka sa issue of jurisdiction. 2 out of 3 judges ay kasapi doon sa naunang pre-trial chamber na nagdesisyon. Now, siguro, ito teorya ko pa lang, itsatsaga pa lang, no? Kaya nagkaroon ng isang bagong judge doon, siguro, natapos na yung tenure ng judge na nawala. Now, so, chances are, itong dalawang dissenting judges ay pwede talagang manatili muli doon sa appellate chamber na magdedesisyon sa issue ng jurisdiction. Pasensya na kayo, talaga binibigyan ko ng importansya yung jurisdiction kasi kapag walang jurisdiction, uwi na si Tatay Digong sa Pilipinas, sa Davao. No? So, kung pagbabatayan natin yung nangyari doon sa pre-trial chambers, chances are, itong dalawang judges na nag-dissent, nandun pa rin sila at magdedesisyon. Kaya nga sinasabi ko, medyo malakas ang ating kaso pagdating doon sa issue ng jurisdiction. Now, take note na maski meron 3 majority judges na nagsabi na may jurisdiction ng hukuman. Yung 3 yun ay nagsabi, unang-una, kaya ganyan ang desisyon nila, hindi linabas ng legal team ni Tatay Dig yung issue ng jurisdiction sa pre-trial chamber. At hindi nila po pwedeng ilabas yan for the first time sa pre-trial chamber. So, hindi na nila magagamit yung ganyang reasoning. Kasi nga, linabas na nila yan sa pre-trial chamber, yung nauna na silang naghain nga ng motion para nga ipa-dismiss dahil walang jurisdiction. Pangalawa, ang sabi nung 3 mayorya rin, yun na nga, no, dahil hindi na-discuss yung epekto ng withdrawal, hindi nila po pwedeng ilabas yan for the first time on appeal. At ngayon naman, hindi na magagamit yung argumento na yan kasi nga fully ventilated yung issue ng lack of jurisdiction doon pa lang sa chamber. So sa tingin ko, yung dalawang judges na nagsabing walang jurisdiction ng ICC dahil nagsimulang preliminary investigation na hindi na miyembrong Pilipinas, no? At 2 taon ng pagbibitiw sa ICC, dahil sila mananatili, baka hindi yan magbago ng boto. At dun sa 3 na bumoto naman na may jurisdiction, tingin ko po pwede silang pumanig sa dissenting. Bakit? Kasi nga yung mga dahilan na in-invoke nila kung bakit sa tingin nila may jurisdiction, yung hindi linabas yan for the first time on pre-trial chamber at saka hindi naman daw issue to, hindi yung decision ay hindi issue on jurisdiction. So, pwede talaga na bago yung posisyon ng 3. Take note, hindi naman natin kailangan yung 3 na magbago. Ang kailangan lang natin, isa sa kanilang 3 ay magbago sa kanilang opinion. Okay?
So sa tingin ko, malakas ang pag-asa dun sa issue ng jurisdiction, pero siyempre tayo patuloy na magdasal, no? Dahil talagang kapag tayo na naig dyan sa jurisdiction, tayo po ay home base na. Uuwi na natin si Tatay Digong. Lagot na itong mga bangag sa gobyerno dahil sa tingin ko talaga, kailangan lang talaga umuwi si Tatay Digong at talagang matatapos na itong administrasyon ni Marcos Jr. Bukas, pag-usapan natin kung bakit talagang mapapabilis ang pagpapalayas natin kay Marcos Jr. balik sa Pilipinas si Tatay Digong. Ha? Pero antayin natin yan bukas para abangan ninyo muli ang ating Spokes Hour kinabukasan. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at nag-eksperimento rin ako kung gusto maikli ang Spokes Hour to 10 minutes. No? At ay magandang linggo po sa inyong lahat ha. Kayo po ay nakapagpahinga na, kayo po ay nakapagsimba. Ako po galing po ako sa simbahan ngayon. So at least no, nakadalawang simba ako sa isang buwan, no? Yung unang Sunday at saka ngayong last Sunday. At marami naman tayong dapat pasalamatan sa Panginoon at marami rin tayong hinihingi na tulong sa Panginoon. Dahil napakahirap po talaga na mawalay sa pamilya at maraming mga karamdaman, maraming mga pagsubok na hinaharap. Pero sabi naman ng Panginoon, and because this is Sunday, so hayaan nyo na akong mag-preach ng kaunti. Ask and ye shall receive. No? So, ayan naman pong ginagawa natin at naniniwala tayo sa kapangyarihan ng mga pagdasal. Now, ngayon po pag-usapan natin na basura na po yung dalawang motion ni Tatay Digong sa ICC. Unang-una, yung para sa interim release, para sana siya ay panandaliang makalaya. At pangalawa, doon sa motion to dismiss na walang jurisdiction ng hukuman. Now, ano ba ho ang mangyayari sa susunod? No? Well, dyan po sa ICC, itong mga desisyon na ito po pwede nang maapila kaagad. Hindi naantayin hanggang matapos yung kaso. No? So parehong motion po ay po pwede nang maapila sa Appellate Tribunal. Now, pero ang tanong, ano ba ho ang pag-asa ni Tatay Digong? No? Doon sa dalawang motion na yan, o apila na ihahain ng mga abogado ni Tatay Digong o na ihain na. Yung una-una, yung interim release, at saka pangalawa, yung lack of jurisdiction. Well, pareho po importante yan. Kasi yung interim release, 80 anyos na po si Tatay Digong, nahuhulog, tumatama ulo, nawawalan ng malay, talagang hindi na po siya makakatagal dyan. At ako ho, dahil ako po ay tumira sa refugee center, ang problema po dyan, dito sa Holland, wala po silang kitchen sa mga kulungan. Ang pagkain po ng lahat ng pinapakain ng Dutch government ay ino-order sa isang kumpanya at ang sinisilbi po sa mga kinakailangan na mapakain ng Dutch government ay yung microwavable meals, no? Unfortunately, ako po, hindi ko talaga makain yan. Kaya nga, ang laki nang nawala sa aking timbang. At siguro ganyan din ang nararanasan ni Tatay Digong. Kaya, ang bilis din na pumayat ni Tatay Digong. Yan po yung mga microwavable. Hindi ko po makain talaga. Yung konting nakakain ko, yung manok, napakaliit naman po. Isang maliit na yung parte ng paa na hindi pa yung buong paa, no? Kundi yung nasa baba lang, yan lang nakakain ko. Kaya nung ako'y nasa refugee center, ako'y lumalakad ng 45 minutes papunta at 45 minutes pabalik para lamang makabili ng makakain ko pagkain sa pinakamalapit na grocery. Ganun kay layo po yung refugee center sa pinakamalapit na grocery. No? So ako po, nabuhay ako doon sa refugee center ng 5 linggo kasi nakakabili naman ako sarili kong pagkain. Si Tatay Digong, hindi naman po pwedeng bumili ng sariling pagkain. Forced to good siya. Kaya naintindihan ko kung bakit siya nawalan ng napakalaking timbang. No? So, kinakailangan talaga makalabas siya sa kulungan, maski hindi sa Pilipinas, para lamang una may magbantay sa kanya, pangalawa, makain niya yung gusto niyang kainin dahil po pwede naman siya magpaluto kapag meron na siyang sariling tahanan. So, importante sa lalong mabilis na panahon na magkaroon din ng interim release. At syempre, yung jurisdiction, para sa hindi nakakaintindi po, no? Ang jurisdiction ay yan po yung kapangyarihan ng isang hukuman para litisi ng isang tao para sa krimen na nagawa at saka kung merong jurisdiction yung hukuman sa tao na linilitis. No? At ibig sabihin po niya kapag nagwagi yung sinasabi ni Tatay Digong na walang jurisdiction kasi nagsimula yung preliminary investigation 2 taon na ang nakalipas matapos tayo magbitiw sa ICC, wala na pong kaso. Dismiss na yan. Kaya napaka-importante po ng jurisdiction. Well, ano pong tingin ko no, sa dalawang motion? Well, tatapatin ko po kayo. No? Medyo dehado tayo. Kasi bilang isang abogado, talaga namang po kapag nagdesisyon na ang isang naunang hukuman,
hindi mo masasabing 50-50 ang chances mo. No? More of 60-40. 60 na hindi ka mananaig, 40 na po pwede kang manaig. Now, dun sa dalawa, ang tingin ko, mas mahirap makamit yung interim release. Bakit? Well, kung babasahin niyo po na mabuti yung desisyon, no? Unang-una, ang sabi ng hukuman, hindi kasi in-address ng mga abogado ni Tatay Digong yung issue kung malakas ba yung ebidensya laban kay Tatay Digong. Wala pong pagkakaiba yan sa proseso sa Pilipinas na po pwede ka magkaroon ng interim release pero dapat ipakita mo that the evidence of guilt is not strong. At sa ngayon naman, wala pang finding na meron man lang probable cause. So, importante na nung paghingi ng interim release, kinuwestiyon na yung ating yung issue kung malakas ang ebidensya o hindi. At ang sabi ng hukuman, hindi naman daw in-address yan, no? Doon sa motion ni Tatay Digong. At pangalawa, dahil ang sabi ng mga abogado ni Tatay Digong, nagsabi ang prosecution na hindi na nila tataluhin yung issue na siya ba ay flight risk, siya ba ay po pwedeng gumawa pa ng ibang mga krimen, hindi na masyado diniscuss yan ng mga abogado ni Tatay Digong dahil nagkaroon daw ng commitment itong mga prosecutor na wag nang i-challenge yung issue na kung siya ay magiging flight risk o siya ay baka kagawa pa ng ibang mga krimen, no? Habang siya ay nasa panandaliang kalayaan. No? Pero ang sabi ng hukuman, kinakailangan pa rin i-discuss yan isa-isa. No? Well, kung maaalala nyo, nagsalita naman yung abogado ni Tatay Digong na sinabihan daw siya talaga ng mga prosecution na hindi na sila tutultol sa provisional release. Siyempre, maraming sa ating nagtaka na bakit inanunsyo yun. Kasi kung merong ganyan talagang kasunduan, dapat yan pribado na lang. Kasi siyempre, kung maisa publiko, baka na maisipin ng tao, lalong-lalo na yung mga biktima na nagkukonsabahan ang prosecution at ang depensa. No? So anyway, anong tingin ko dun sa interim release? Well, ulitin ko po, no? Sa buong kasaysayan ng ICC, sa pre-trial chamber, hindi pa po sila nagbibigay ng interim release sa kahit sino na akusado ng core crimes. Ibig sabihin, akusado ng yung mga krimen na dapat linilitis talaga ng hukuman. War crimes, crimes against humanity, at saka yung crime of aggression. No? Ang nabibigyan lamang ng provisional release ay yung mga akusado na accused ng paglalabag dun sa tinatawag na crimes against administration of justice. Yung mga pamimeki ng mga testimonya, pananakot sa mga witnesses. Yung mga yon na hindi naman nasasakdal for war crimes or crimes against humanity na bigyan ng provisional release. Meron pang isa po, si Lubanga. Yan po ay nabigyan ng provisional release. Siya po ay akusado ng crimes against humanity at war crimes. Pero, ang nagbigay po sa kanya, appellate chamber. Yung pre-trial chamber po, hindi nagbigay sa kanya ng provisional release. At yung appellate chamber na nagbigay ng provisional release ay nag-dismiss eventually ng kaso, reverse yung finding of guilt dahil sa tingin nila hindi nga napatunayan yung guilt beyond reasonable doubt dahil may isang elemento na hindi napakita ng prosecution. So, by way of track record, wala talagang binibigay na interim release ang pre-trial chamber na ICC. Kaya nga lang, inaasahan natin na yung katandaan ni Tatay Digong 80 anyos dahil nga wala pa namang 80 anyos na nalilitis at saka pangalawa, yung preliminary showing na parang hindi na kaya ni Tatay Digong humarap sa paglilitis ay bagay-bagay na ikokonsidera ng appeals chamber, no, sa pagdedesisyon. Pero, siyempre po, dehado na tayo dyan kasi nga po, wala man lang ni isang nag-dissent doon sa desisyon. No? Hindi gaya ng desisyon na kung dapat bang ipagpaliban ang paglilitis dahil nga merong allegation na hindi na kaya tumayo ng paglilitis si Tatay Digong na merong isang judge na nag-dissent. Kasi kung 3 judges yan at unanimous sila, medyo solid ang kanilang paninindigan na tamang desisyon nila, no? At mahihirapan yung appeals chamber na baliwalain kasi syempre hindi naman po yan guys sa Pilipinas na mas mataas ang Court of Appeals kesa sa RTC. Hindi po. Pantay-pantay lang po mga West dito sa ICC. Wala po silang hierarchy. Meron lang talagang iba't ibang chamber. Yung pre-trial, yung trial, at saka yung appellate chambers. Now, dun sa pangalawa, ito po talaga ang make or break, yung lack of jurisdiction. Kasi kung wala talagang jurisdiction, tigil na ang kaso. Hindi na kinakailangan tumuloy sa confirmation of charges, uwi na kagad si Tatay Digong. Now, again, unfortunately, natalo tayo at unanimous yung 3 pre-trial chamber. Pero kung maalala ninyo, noong naunang issue ay kung dapat bang magpatuloy sa preliminary investigation ang kaso,
merong 2 judges at ito'y mga talagang tunay na bihasa sa international law na Europeans din ang nag-dissent doon sa majority decision ng 3 judges sa appellate chamber na wala ng jurisdiction ang ICC kay Tatay Digong. At ang reasoning nila ay solid. Ang reasoning nila ay unang-una dahil merong karapatan ang mga miyembro na bumitiw sa pagiging miyembro ng ICC at itong sasapi nila sa ICC ang nagbibigay ng jurisdiksyon sa hukuman, hindi naman po pwede na forever sila ay masasakop ng jurisdiksyon ng hukuman. So ang sabi ng 2 dissenting judges, ang balanse ay nakamit dahil binigyan nga ng kapangyarihan na bumitiw ang mga bansa sa pagiging miyembro at hindi sila magkakaroon ng obligasyon na forever na dapat makipagtulungan sa hukuman. Ang pagbalanse dyan ay kinakailangan yung effectivity ng pagbibitiw ay sa loob lamang ng 1 taon matapos ma-deposit ang instrument of ratification. So kinakailangan ang hukuman gumalaw doon sa loob ng 1 taon matapos na deposit nga ng instrument of withdrawal. At ang issue is, kailan ba dapat gumalaw ang hukuman? Ang sabi ngayon ng pretrial chamber, yung preliminary examination na ginagawa ng prosecution lamang ng walang kahit anong partisipasyon sa hukuman ay sapat ng dahilan para makonclude na nagsimula na yung proseso na hindi na po pwedeng itigil kung ang isang bansa ay bibitiw sa pagiging miyembro ng ICC. Pero ang sabi naman ng 2 dissenting judges na sa tingin ko mas dalubhasa dun sa 3 nagdesisyon ng majority opinion, mali yan. Kinakailangan yung korte mismo ang gagalaw sa loob ng 1 taon. At pag sinabing korte mismo, ang kauna-unahang chamber ng korte na dapat gumalaw ay yung pretrial chamber. So ibig sabihin, yung kauna-unahang pagkakataon na gagalaw ang pretrial chamber sa confirmation na dapat magtuloy sa preliminary investigation, dapat yun ay nabigay ng hukuman sa loob ng 1 taon lamang. Kaya nga yung 2 judges ay nagsabi, dissent sila. So in other words, bagamat ang track record ng ICC ay talagang hindi nagbibigay ng interim release, may pag-asa pa. Baka naman mahabag sila sa edad at saka dun sa mga kondisyon na ni Tatay Digong. Pero pagdating dun sa jurisdiction, laban tayo. Yung 2 versus 3 na majority, yung 2 yon mas dalubhasa kaysa dun sa 3. Siguro sa susunod, i-analyze ko kung bakit ko sinabi yan. Kasi mas bihasa sila sa international law, mas matagal ang kanilang naging karanasan bilang mga magistrado, mas malalim sa tingin ko pagkakaintindi nila sa international law kaysa doon sa 3 majority. So laban tayo sa issue ng jurisdiction. At ang issue, ganong katagal na naman yan. So, wag niyong kakalimutan, pang 7 taon nang nakakulong si Tatay Digong. At syempre, yung remedyo natin na lack of jurisdiction na i-file lang matapos ang unang 2 buwan na pagkakakulong. Well, ako po talaga, hindi ko maintindihan bakit 2 buwan nang lumipas bago sinampay ang motion para sa jurisdiction kasi pwede namang isa pa yan kaagaran within the same week or at least the same month na siya ay nakadetina sa ICC kasi kada araw na nakadetina siya na wala man na probable cause, ayan po'y parusa na wala pang napapatunayan na pagkakasala, di ba po? Sino man ang gusto na makulong miski 1 araw? Ako po, 1 araw lang ako nakulong sa Kongreso. I'm telling you, hindi ko po gusto yun. Dahil ako talaga, binibigyan ko ng kahalagahan ng aking kalayaan. Lalong-lalo na kung wala pa naman napapatunayan na ako'y nagkakasala. So patuloy po tayo magdasal na sana po parehong motion ay ma-reverse ng appellate chamber. Pero dun sa 2, mas importante po yung jurisdiction. Kasi kapag jurisdiction, uwi na ng Pilipinas si Tatay Digong. Pag sinabing walang jurisdiction, tigil ng lahat. At uwi na diretso ng Pilipinas si Tatay Digong. Yung remedy naman ng interim release, pag yan ay nag-grant, ang ibig sabihin lamang ay labas siya ng kulungan, pero hindi pa rin makakauwi si Tatay Digong sa Pilipinas. So kung tayo magdadasal, pagdasal natin na pareho sanang ma-reverse, pero mas diinan natin ang dasal doon sa lack of jurisdiction. Kasi lack of jurisdiction, tapos na ang kaso at po pwede nang umuwi si Tatay Digong. Well, sana po ako'y nakatulong sa inyong pag-intindi sa mga proseso na pinagdadaanan ngayon ni Tatay Digong. Ipagdasal po natin ang kalayaan ni Tatay Digong sa lalo mabilis na panahon. Again,
bilang isang Kristiyano, naniniwala po ako sa kapangyarihan ng pagdasal. At sabi nga po nila, prayers move mountains. Pero ngayon po, parang ginawa ng lahat dito po sa ICC para mabaliktad at mapauwi si Tatay Diggo. Kaya nga po ako, ang aking pinagdadasal, sana yung iba pang remedyo sa international law na aking minumungkahi ay pag-aralan, pakinggan, at kung po pwede, gamitin. Dahil lahat po ng remedyo kinakailangan natin ngayon. Dahil ang importante, mapauwi si Tatay Diggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Hanggang muli po, ito po ang Spokes ng Bayan, inyong Spokes ng Bayan, nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye! Hello guys, maraming salamat sa pagsuporta sa video. At kung natapos niyo po ang video ito, huwag po kalimutan niyo po na mag-subscribe sa aking channel. At higit sa lahat po, mag-comment po kayo kung meron po kayong suggestion o whatever na pag-usapan po natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag niyo po kalimutan and always God first. I love the Philippines.